Parang kapamilya, teleserye at succession ang kwento ng away ngayon sa pamilya Lopez na nauwi na sa demandahan ng kapamilya laban sa kapamilya dahil sa isyu ng pera at negosyo. Nasa sentro ng hidwaan ng third generation ng pamilya Lopez matapos patalsikin si Federico Piqui Lopez ng kanyang mga pinsan bilang presidente ng Lopez Inc., ang nagsisilbing pribadong umbrella o holding company para sa iba-ibang negosyo ng Lopez family na binuo ng kanilang lolo na si Eugenio H. Lopez Sr. noong 1960s. May tig-dalawang board member sa Lopez Inc. ang bawat branch ng mga anak na lalaki ni Don Enying. Mula sa mga anak ng yumaong Oscar M. Lopez, si Piqui kasama ang kapatid na si Benjamin J. Lopez sa board at kumakatawan sa 29.17% shares ng Lopez Inc. Kapantay nila ang shares na hawak ng mga anak ng yumaong Manolo M. Lopez, kabilang sina Miguel Ernesto Lopez at Martin Mark Lopez. Bahagyang mababa ang porsyento ng shares na hawak ng mga anak ni Eugenio Henny Lopez Jr. na may 25.68% shares at kinakatawan sa board nina Eugenio Gabi Lopez III at Rafael L. Lopez ang tumatayong chairman. May isang kinatawan naman sa board ang anak na babae ni Don Enying na si Presentacion Lopez Sinakis Brown, si Maria Eugenia Sinakis Brown na kumakatawan sa 15.98% shares. Nagkampihan ang mga grupo ni Gabi, Rafi, Ernesto, Mark at Eugenia Oheni para bumuo ng 71% majority para mapatalsik sa pwesto si Piqui, na kinampihan naman ng kapatid na si Jay. Ang dahilan ng grupo ni Gabi at ng kasama sa majority, loss of trust and confidence sa pamumuno ni Piqui dahil sa mga questionable umanong billions worth of transactions sa mga kumpanyang pinatatakbo ni Piqui na chairman at CEO ng First Gen Corporation na may interes sa power at energy generation. Hindi umano ipinapaalam ng First Gen ang mga transaksyon sa board ng Lopez Inc. At sa media na lang daw nila ito nalalaman. Kabilang dito ang pagbili sa 40% equity interest sa hydropower portfolio ng Prime Infrastructure Capital ni ultra-bilyonaryo Enrique Razon at hindi pagsama sa topic na ito sa agenda at sa halip ay isinama na lang sa other matters sa regular meeting ng First Gen noong February 13. Git pa ni Piqui, isinama sa other matters at hindi isiniwalat ang paksa dahil itinuturing itong confidential corporate transaction na hindi isinapubliko para maiwasan ang insider trading at market manipulation bilang isang publicly listed company. Hindi rin anya pwedeng gamiting dahilan para patalsikin siya bilang presidente ng Lopez Inc. ang isang bagay na nangyari sa First Gen na hiwalay na kumpanya at may separate juridical personality. Isa pa, katwiran ni Piqui, nasa board of directors ng First Gen ang isa pang pinsan na si Manuel Beaver Lopez Jr. na aktibong lumahok sa meeting at bumoto pabor sa transaksyon. Si Beaver ang pumalit sa pwestong iniwan ni Gabi Lopez nang mag-resign matapos mawala ng prangkisa ang ABS-CBN noong 2020. Pero 3 days later, nag-iba ang ihip ng hangin. Sumulat si Beaver at umangal kung bakit walang advance information na ibinigay ukol sa Prime Infrastructure transaction. Sumunod na linggo, nagpatawag na ng special meeting sa Lopez Inc. ang magpipinsan na sina Gabi, Rafi, Eugenia, Mark at Ernesto para isakatuparan ang balak na patalsikin si Piqui sa pwesto. March 5, muling tinalakay ang deal ng First Gen sa Prime Infrastructure sa board meeting naman ng First Philippine Holdings na majority shareholder ng First Gen. Present ang iba pang mga kapamilya, kabilang si Piqui bilang chairman at CEO, kapatid niyang si Mercedes Cedi Lopez Vargas na presidente ng Lopez Group Foundation, ang kapatid ni Gabi na si Roberta Lopez Feliciano, managing director ng ABS-CBN Foundation, at kapatid ni Beaver at Mark na si Miguel Ernesto, treasurer ng Rockwell Land. Sa kabila ng lahat ng ito, giit ng kampo ni Piqui, ang tunay na dahilan at motibo ng pagkakatanggal niya ay ang pagtutol niya sa panukalang mag-infuse ng 2 billion pesos sa ABS-CBN ang Lopez Inc. bilang majority shareholder ng media company, isang panukala na unang ipinarating sa Lopez Inc. ng ABS-CBN management sa isang sulat noong November 2025. Bukod kay Piqui, tutol din dito ang mga kapatid niya na sina Jay at Cedi dahil hindi pa nasasagot ng ABS-CBN ang mga anilay unresolved audit findings. Sa isang sulat noong Disyembre, sa mga pinsan, kabilang sina Gabi at Mark, kinwestiyon ng magkakapatid na Piqui, Jay at Cedi ang balak na gamitin ang 2 billion capital infusion
para i-prioritize ang retirement benefits na abot sa higit 1 bilyon sa 68 individual sa ABS-CBN. Gayong may naibigay na umano na 905 million pesos bilang partial retirement benefits sa mga ito. Nagiit ng kampo ni Piki ay prioritize over thousands of other employees. Hindi rin nagustuhan ng grupo ni Piki na sa kabila ng malaking pagkalugi, higit 2.5 billion ang ibinayad umano bilang bonus at allowances, with one undisclosed individual receiving 70 million. At sa kabila umano ng ibinuhos na pera at pagbenta ng key assets, nasa 43 billion pa rin ang losses ng ABS-CBN. Nananatiling malapit sa puso ni Gabby ang ABS-CBN, ang kumpanyang pinalawig ng kanyang ama na si Kapitan Henny Lopez at pinamunuan niya hanggang nag-self-exile noong 2020 matapos hindi ma-renew ang franchise ng kumpanya noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-resign din si Gabby bilang director sa iba pang kumpanya ng pamilya at First Philippine Holdings at First Gen. Fast forward to 2025, sa pagbabalik eksena ni Gabby sa negosyo ng pamilya, nakahanap siya ng mga kakampi sa mga humalili sa kanya. Sa kapatid na si Rafi na board member pa rin ng ABS-CBN at dating head ng The Filipino Channel o TFC, ang global channel ng ABS-CBN. At pinsan na si Martin Mark Lopez na pumalit sa kanya bilang chairman ng ABS-CBN. Nananatili namang board member din sa ABS-CBN si Piki. Ayon sa isang historian, unity and closeness ang naging secret weapon for success ng pamilya Lopez na napatunayan sa harap ng sari-saring pagsubok sa mga nakalipas na panahon mula digmaan, Marcos dictatorship at ABS-CBN shutdown. Ang court case ang panibagong susubok sa katatagan ng magkakapamilya ngayon. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.